Blessed morning, everyone. Ngitian nyo nga po yung katabi nyo sa kanan. Pinagpalang umaga. Sabihin nyo po, sa kaliwa naman. Amen. Pinagpala tayong lahat? At gusto niyo bang manatili ang pagpapala? Amen. So alam na po natin yung ating October theme, Emphasizing Blessings. Ito po yung Revival's Harvest of Blessing. So, panahon na daw para anihin natin yung mga pagpapala. Nagtanim ka ba dati? Sabihin mo nga sa katabi mo, nagtanim ka ba dati? So, may aanihin ka na, kapatid. So, kung wala pa, hindi pa huli, magtanim ka na ngayon. Amen? Okay. So, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay Godly Fear, the Foundation for a Blessed Life. Pero bago yon, sino dito ang walang kinatatakutan? Taas ang kamay. So, sino po ang may kinakatakutan? Si Kuya Efren, ano yung, sige nga doon sa online, ano po yung inyong kinakatakutan sa mga oras na ito? Kuya Efren, ano yung kinakatakutan mo ngayon? Pakibigyan niya nga po siya ng kung sino man yung magsasalita. Lakasan mo na lang, Kuya Efren. Ano kinakatakutan mo ngayon? Lindol. Sino pa yung natatakot sa lindol? Na baka ngayon, pagka lumindol, iisipin nyo kagad, nako, dati hindi nga lumilindol, may bumabagsak na. Paano pa pag may lumindol? Ano pa yung kinakatakutan nyo? Ha? Yung naniningil ng utang, kinakatakutan. Yung mga, si Judith ng buhay, no? Sa Meralco, saan? Maynilad. Kung mahilig kang magpipirma, credit card, Ang sarap pumirma lang Pagdating na nung billing statement, yun na yung nakakatakot. Kailangan bayaran mo na ng buo, kung hindi, sunod-sunod ang interest. Ano pa? Sa mga estudyante, Kuya Daniel, ano kinakatakutan mo ngayon? May kinakatakutan ka? Wala? Yung bumagsak sa mga exams. Sa mga exams. Okay. Nakakatakot yun, Lalo na kung singular ka. Pinag-aaral ka. Yung iba kasi sa atin ay working student na. Believe ako sa inyo at proud ako sa inyo. Pero ang hirap nun na pagsabayin ang pag-aaral at the same time nagtatrabaho sa gabi. So sa PUP nung nag-aaral ako, 1989 to 1993, marami akong kaklaseng ganun. Kaya minsan sa klase namin, natutulog. Kasi nga, nagtatrabaho sila sa gabi. O yung iba naman, sa umaga, tapos sa hapon kami. May times kasi na ganun yung aming schedule. So sa mga nagtatrabaho, ano naman po ang inyong kinakatakutan? Eugene, ilan taong ka na sa trabaho mo sa Sirtec? Ilan taong ka na? Yung work? Sa work? 30. So may kinakatakutan? Wala. Wala kang kinakatakutan? Pag kinakatakutan ko kapag yun nga, yung mga due dates. So pareho din ng iba na mga nanay, no? Kamukha ni Eugene, natay. Nanay na, tatay pa. Pero nagtatrabaho naman na si Hazel, kaya nakakapagbigay na. So konting takot na lang. So, sa aminin natin sa hindi, lahat tayo ay mayroong takot. And ito yung sinasabi lang ng Panginoon, Godly fear, the foundation for a blessed life. Gusto mong pagpalain ka, magkaroon ka ng pagkatakot sa Kanya. So today, ang pag-aaralan natin ay napakagandang mensahe mula sa Psalm, sa mga awit, that lays a powerful foundation for understanding the blessings that come from a life lived
in godly fear. At makikita rin po natin dito, mapapag-aralan din natin sa oras na ito, na kung tayo bilang mga anak ng Diyos, mga tao na may takot sa ating Panginoon and delights in His commands, ibig sabihin, pagka inutusan ka, mayroong kagalakan na sumusunod ka sa kanyang mga pag-uutos. Revealing that godly fear is not merely about being afraid, rather it's rooted in reverence. So yung pagkatakot sa Diyos, ito yung hindi natin na maintindihan. May takot tayo. Ako noon, nung wala pa akong Kristo, takot ako sa patay. Takot ako sa ataol. Kapag merong pagdadaan kami doon sa San Jose, Bulacan, pag merong punerarya, di ba puro ataol yun, kulang na lang lumipad ako sa kabilang kalye para hindi ko makita. So may takot akong ganun. May takot din akong, habang tumatanda ka, lumalaki rin ang lumalaki ang takot mo. At dumating din ako sa punto nung nasa bandang college na ako, ayokong mag-asawa. Kasi pag nag-asawa ka, it could be manganganak ka. Kasi babae ang nanganganak, amen ba? At ayokong mapunta sa ospital. Takot ako sa ospital. At takot din ako sa dugo. So ang dami kong kinatatakutan, lalo na patay. Pag kami namatay sa kapitbahay, may nananakot pa ng mga kapatid ko. So so nandyan na, si Lola Nena. Alam niyo yun, utusan ka ng nanay mo sa second floor para may kukuhanin. Alam niyo yung siyam na baitang na hagdan, nagiging 3 hakbangan ko lang. Para alam ko na pag bebuelo ko, aabutin ko yung pindutan kagad ng ilaw para may liwanag. Dahil takot din ako sa dilim. So maraming takot. Karamihan sa atin may takot sa kinabukasan na naghihintay sa atin. And this time nawa, makita natin na kung saan at kanino ba tayo dapat talaga matakot sa mundong ito. Ang takot na ninanais ng Diyos yung paggalang sa Kanya. Yung natatakot tayo sa Kanya dahil alam natin na Siya ang may lalang ng langit at lupa. Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya na Diyos na presente. Nandirito Siya, nandoon din Siya. Kay Eunice, kay Pastor Elmer, at kay Edric. May kanya-kanya silang lakad ngayon na extracurricular or yung isa sa trabaho, yung isa naman pagtawag sa pagsasalita. So, nandito rin siya. Because God is present. Everywhere. He is omnipresent. And He is omnipotent. Bago pa lang mailagay sa labas ng bibig mo, mailabas mo yung sinasabi mo, alam na ng Diyos kung ano ang mangyayari sa iyo. Pagkapanganak mo pa lang, bago ka pa nga lang ipanganak, alam niya na ang katapusan mo. Walang nalilingid sa Kanya. Dahil alam mo na ang Diyos ay napakatalino, alam niya lahat ng bagay, hindi mo siya pwedeng isahan. Kaya magkakaroon ka ng takot. Takot na mawala siya sa buhay mo. At ito yung naranasan ko nung ako'y nag-aral na ng college. Wala na, malayo na ako sa poder ng aking mga magulang. Nag-uuwian ako sa San Pedro, Pasita to PUP, Santa Mesa. Tapos, meron times na nag-stay na rin kami sa Las Piñas to yung Santa Mesa pa rin. Ang lalayo, Ako lang po sa amin ang hindi naka-experience ng mag-boarding house. Kasi nga, ang sabi nila, dahil matatanda na nga yung mga kapatid ko nung dumating ako, tapos na silang mag-aral lahat at nagtatrabaho na, mahirap daw mag-board. Kaya ako naman, parang aral, bahay, parang ganun. Na yung oras ko, malaki ang nasasayang sa biyahe.
Pero ang daming takot, di ba? So sino na ang kasama ko? At doon yung dumating yung time na buti na lang nakilala ko si Jesus. At bilang pagkakilala sa kanya ng personal, sabi kanina doon sa binasa, He is the God of Abraham, Jacob. He is a personal God. Ano nga ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Depende yan sa kung gaano mo kakilala ang Diyos. Kaya lumalalim din yung pagkatakot mo sa Kanya. Yung reverential fear mo sa Kanya. Yung ayaw mo na siya ay papaghatiin o mag-grieve ang Holy Spirit dahil meron kang bagay na ginagawa na alam mong nakakasakit ng kanyang puso. Meron tayong mga pagsuway. Kaya ako na-experience ko talaga si Jesus bilang my greatest friend of all. Imagine niyo, 4 years ako na nag-aral sa PUP. Ang layo. Pero never ako naka-experience ng sakuna o aksidente. Kasi nandiyon lagi ang Panginoon. At nagpapasalamat ako kay Nanay Lem, kay ate, na siya yung ginamit para makilala ko si Jesus. At makapamuhay ako na may takot sa Diyos. So sa ating pag-aaralan ngayon, we encounter a powerful proclamation of the blessings that await those who fear the Lord. A call to praise that establishes a tone of joy and expectation for those who live in reverence to Him. The concept of fearing the Lord is often misunderstood. But as we go deeper, we recognize that this fear stems from, naguugat sa pag-ibig, sa respeto, at sa profound acknowledgement ng kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. So, tayo po tayong lahat. Ano ba to? Tama ba ang aking ginagawa dito? Ayaw gumana? Saan ba ako? Yan, sige. Mag-umpisa tayo sa 1. Okay? Sige po, pakibasa nyo at babasahin ko naman Sige, basahin nyo po. Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in His commands. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness endures forever. Even in darkness light dawns for the upright, for those who are gracious and compassionate and righteous. Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Their hearts are secure. They will have no fear in the end. They will look in triumph on their foes. They have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Their horn will be lifted high in honor. Salamat po, aming Ama, sa iyong salita sa umagang ito. Dalangin ko po na bumaba ang kaunawaan, ang katalinuhan na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang maghati ng iyong salita sa bawat isa sa amin, O Diyos, ayon sa pangangailangan ng bawat anak mo. Nandirito man on-site or doon sa online, O Lord, kumilos ka nga po ayon sa nais mo sa pangalan ni Jesus. And let your blood cover each one, even our minds, O Lord, na lahat sa aming ears, O Lord, lahat ng aming mapapakinggan, makikita, maunawaan sa oras na ito. Dalangin ko na hindi na naming kaligtaan sa aming buhay at maging parte na po ito ng aming pang-araw-araw.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo ng lahat. To fear God, ayaw pa rin? So, definition of the fear of the Lord, na inano ko na rin naman somehow kanina sa may introduction ko. To fear God does not mean to be afraid of Him in a state of terror or anxiety. Na di ba meron tayong taong kinakatakutan kasi alam natin na pagagalitan tayo, napapaluin tayo. Kundi, rather it signifies a profound respect and reverence for His holiness and authority. So nawa, ito yung makita natin na itong Diyos, itong Panginoon na nag-o-offer ng buhay sa atin para tayo ay maging mapagpala at maging masagana, ay nararapat lang na magbigay tayo ng respeto sa Kanya. At sabi nga, it reflects a relationship built on trust and love. Kasi napatunayan mo yung salita niya ay totoo. At alam mo na wala iba siyang ninanais dahil siya ang Diyos na patuloy na nagmamahal, regardless anuman ang ating ginagawang hindi maganda o pagsalangsang sa Kanya. Sabi sa, next po, Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, o sa iba, wisdom. Fools despise wisdom and instruction. So, ang taong may takot sa Diyos, nag-uumpisa daw dito ang karunungan. Pero yung mga mangmang, binabaliwala lang. Katulad ng isang bata, na isipin nyo na lumaki siya sa tunay na nagmamahal sa kanya, sa kanyang mga magulang. Yung fear na yon na pagka na lumayo lang yung nanay, di ba meron tayong nakikita dyan ng mga anak ng mga may babies, na pag lumayo lang sila, iiyak na. Kasi yun lang yung pinagkakatiwalaan ng bata. Yun lang yung alam niya na hindi siya sasaktan, at yun lang yung alam niya na maibibigay sa kanya yung kanyang pangangailangan. So ito yung fear na nag-lead to respect and obedience. Not out of dread, but out of love. Amen ba yon? So ito na ba yung ating estado ngayon sa ating Panginoon? O kinikilala pa rin natin siya sa ating buhay? Point number 1, blessed are those who fear the Lord. Yun yung sabi sa verse 1. And the godly fear begins with recognizing who God is, His majesty, holiness, and sovereignty. It's about understanding our place in relation to Him. Dito natin makikita pag dumating yung unos ng buhay, ano yung respond mo. At dito rin natin mapatutunayan, sino nga ba si Jesus sa buhay mo. Godly fear begins with recognizing who God is. And this blessing comes from recognizing God's position in our lives. Nasaan ba si Jesus sa buhay mo? Nasa pocket mo lang ba siya? O nasa isang tabi lang? Na Panginoon, ako muna, magmamaneho ng buhay ko. Kaya ko naman ito. Or, sige na Panginoon, be the driver of my life. Ikaw na po, kung kakaliwa, kakaliwa rin ako. Kung kakanan ka, kakanan din ako. At kung didiretso ka, didiretso din ako. Parang sinasabi mo, ano man ang gusto mong gawin sa buhay ko, yun din po ang nais ko. Nasa ganun ka na bang estado ng buhay, kapatid? When we honor Him, we position ourselves to receive His blessings. Kasi nga, kung titingnan natin,
If you obey, blessings will follow. Yun yung ating napag-aralan last week. Tama ba? Na kapag ka ikaw ay sumunod, merong pagpapala. At kapag hindi ka sumunod o sumuway ka, merong sumpa. At tandaan natin kapatid, 99.9% is still disobedience. Kasi may 0.01 pa. Kailangan, kung susunod ka rin lang, you obey 100%. Wala ka nang nililingon pa. Wala nang mga alalahanin pa. Kundi, let us obey 100%. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumunod ka na kapatid, 100%. Wala na yung 90% o kaya half-half pa. Minsan yung ganun, ano? Sige, titingnan ko po, ipagpipray ko po. Ang taga na nga na ipagpray yan eh. Action na nga tayo ngayon dapat eh. Kasi wala na tayong malaking oras, mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 10:12. Deuteronomy 10:12. Ano po? So, Deuteronomy 10:12, and now, Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Narinig natin? Yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo po ang modern Israel. At ano daw ang nire-required ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin? To fear the Lord your God. To walk in all His ways. All His ways. Hindi yung madali lang o yung nakikita mo na yung kahantungan, kundi lahat ng pamamaraan o lahat ng daan na nais na ipagawa sa iyo ng Panginoon ay iyong gagawin din. To love Him and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Point number 2, or principle number 2, the ripple effects. So, yung epekto ng pagkakasunod-sunod, na ibig sabihin, kapag ikaw ay sumunod, ano mangyayari? Expectin mo na, hindi ikaw ang maghahanap sa pagpapala, kundi ikaw na ang hahabulin ng pagpapala. Basta alam mo, you are in the right track, in the right time, in the right place. Alam mo, kahit na may mga problema dyan, hindi ka matatakot, hindi ka matitinag. Amen ba? Kasi kasama mo ang Panginoon. So, iyan po yung makikita natin na yung epekto na kapag tayo ay merong godly fear. Ang sabi dyan, their children will be mighty in the land. Diba? So, ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Gusto niyo po ba yung mangyari sa inyo? Wala ka na, sabi nga, nagsasalita ka pa. At pinapasalamatan ka. Kasi kahit na wala ka na, nararanasan pa rin. Kung ikaw ay magulang, nararanasan pa rin nila yung pagpapala na naranasan mo at naisalin mo sa kanila. Hindi lang first generation, up to fourth generation. Kaya lang, yun din, meron ding kaakibat nun, na pagka ang pinili mo ay disobedience o hindi pagsunod sa Panginoon, o hindi 100% na ginawa mo yung pinagagawa niya, meron ka pang tinirang konti. Ano naman ang kasunod nun? Sumpa. At yun naman ay mararanasan hindi lang ikaw, kundi 4 na salinlahi. So mamili ka ngayon, kapatid.
Sumpa o pagpapala ang nais mong ipadaloy sa iyong pamilya? Ano ang kailangan nating gawin? Kailangan maging founded tayo sa buhay na may pagkatakot sa Kanya. A life lived in godly fear doesn't just bless us. Hindi rin ito pagpapala lang. Kundi, it extends to our families and generations. So the righteousness of those who fear God influences their children and future generations. Living a life that honors God sets a foundation for our families. Next. Sige, mamaya na yan. Ito po yung istorya ng aking magulang na si Inang. Bata pa lang ako, kapag halimbawa may pasok ako tapos naabutan mo siyang nananalangin sa kanyang kwarto, naku po, malilate ka. Kasi kung kailangan kumingi ng baon. Pero pag naabutan mo siyang nananalangin, ang haba po noon hindi mapatid-patid. O kaya sa gabi, umaga at gabi siya nananalangin. Sino pinapanalangin niya? Una, yung mga mahal niya sa buhay. At hindi lang basta, Panginoon, ingatan niyo po ang aking buong pamilya. Hindi ganun. One by one. Mag-uumpisa sa kanyang asawa, sa kanyang anak na panganay, sa kanyang manugang kung may asawa na, tapos sa kanyang mga apo. So sa panganay namin, 3 yung anak. Iniisa-isa niya lahat yun. Pinapanalangin niya hanggang sa dumating sa akin. Kaya kapag may kailangan ka sa kanya sabihin, bumalik ka na lang. Kaya minsan pag na-experience ko yun, nawawalan ako ng baon. Negative ba sa akin yun? Pwedeng sabihin ko, si Inang naman, ang haba-haba. Pero makikita mo na dahil doon, kaya yun ang susi kung bakit tayo'y naiingatan. Kung bakit ganun? Muntik na. Pero merong protection. Yun pala, may mga taong nagmamahal at nananalangin na patuloy sa iyo. Amen ba? So, sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, nakita ko yun. Kaya, iniisa-isa ko. Pero, as time goes by, parang hindi ako katulad ni Inang, na minsan, kung sino na lang yung Pero, dahil naghahatid ako kay Eunice sa eskwelahan, yun, naiisa-isa namin. Kasama ko siya. Meron ako 2. May ka-prayer agreement ako. At kapag ako na lang, once na kahit hindi umaga, pagka ni-remind sa akin ng Panginoon, may tao na ipagpipray. Katulad nung, sige, mamaya na lang din. So, pag nakita natin na ginagawa ng ating magulang o ng mga nakakatanda sa atin, di ba? Sabi nga, paglaki mo, gagayahin kita. Di ba ganun tayo? Naghahanap tayo ng mga model. At ako, nakita, na ano rin ako doon sa mga, ngayon ay mga elders na natin, at yung iba nga, wala na, yung founding fathers natin. Nakita ko sila kung gaano sila ka-faithful, ka-committed, na even their career, ibinigay, nag-resign sa kanilang magandang trabaho para gawin ang pinagagawa ng Diyos sa buhay nila. Pero nakita ko, as they obey God, at nagbigay sila ng paggalang sa salita niya, na kung ano yung sinasabi niya ay sinusunod nila, nagiging pagpapala ang kanilang buhay. Amen ba yun? Kaya yun din ang ginawa ko, kasi yun ang nakita ko. Kaya nga sabi ko noon, bata pa ako, naging maliwanag na sa isipan ko. Hindi ako magbo-boyfriend hanggat nag-aaral pa. Bakit? Kasi,
Alam ko nandun yung pagpapala kapag sumunod ka sa magulang mo. At ayoko rin na nasesermonan. So, narinig ko nang sinesermonan yung mga kapatid ko, kaya sabi ko, ayoko masesermonan. Kaya ano gagawin ko? Sa eskwelahan pa lang, busted na. So, walang problema. At hindi ako nagkaroon ng problema sa love life na dumating ako sa bahay na umiiyak kasi broken-hearted. Kasi, alam ko na bata pa lang, dapat, hintayin mo yung tamang oras na ready ka na. Hindi lang physically, emotionally, mentally, kundi, of course, spiritually at financially. Hindi ka magiging pabigat. Lalo na sa mga kalalakihan. Amen ba yun? Huwag niyong gastusin ang pambaon niyo para sa iba pang tao. Para po baon niyo yun. Hindi para sa iba. Kapag nagtatrabaho na kayo at kaya niyo nang buhayin ang sarili niyo, pwede na kayong manligaw. Amen ba? Pero wag naman din kayong masyadong, ang kailangan tinataasan mo pa, kailangan kompletong-kompleto na ako. Baka by that time, 40 ka na. Yung mga dati mong gustong ligawan at matagal mo nang ipinagpipray, ay nakalipas na rin. So dapat alam natin yung timing ng Lord. We must obey God. At alam din dapat natin yung kanyang salita. Araw. Amen ba yun? So, number 3. Kasama po sa pagpapala, kapag tayo ay may takot sa Diyos, nandiyan yung spiritual and material blessings. Sabi sa verse 3, wealth and riches are in their houses. Sarap na, no? Nandyan lang. Bakit? Kasi yung material na pagpapala, ang Diyos pwede niyang ibigay yan anytime. Lalong higit yung spiritual. Kapag ikaw ay patuloy na gumagawa ng kanyang kalooban. So while the blessings of godly fear include spiritual richness, they can also manifest in material ways. However, it is crucial to remember that our ultimate treasure is in our relationship with Christ. So dapat makita natin, mga kapatid, our greatest treasure is Jesus. Kapag kahit na wala kang pera, basta meron kang Jesus, kompleto ka. At yan yung na-experience ko. Kaya hindi ko kinailangan ng boyfriend na maghahatid sa akin para libre ako. Pero na-experience ko rin yun nung nanliligaw si pastor. Mula Quezon City hanggang Bulacan, libre ako. So, madalas pa, hindi nangyayari na ihahatid ka lang diretso. Meron syempreng stopover. Kakain kayo sa Jollibee. That time, Jollibee ang, ano ba yun? Well, parang doon. Pero mautak din ang boyfriend ko nung time na yon o yung nanliligaw na yon. Kunyari, sabihin lang, ano gusto mo? Jolly hotdog. Tapos, pagdating nung nandiyan ang spaghetti, chicken, may sundae pa at soft drinks. Sweet Pero, ito na yung catch. Dati, payat kasi ako nung dati at hindi pa ako mahilig sa pagkain. Ewan ko kung sino nakakita sa inyo, no? Siguro parang katawan lang ako ni Nakita nyo si Renren? Matangkad lang si Renren sa akin, pero ganun akong kapayat. No? Alam, gusto mo. Huwag nyo tingnan nyo ngayon. Isipin nyo yung sinasabi ko para ma-imagine. So, tapos alam nyo, yung isang hotdog na yun, hindi ko po kaya kasi dati ang laki ng hotdog ng Jollibee, di ba? Ganyan kalaki yun. 27 pesos lang. Tama ba? At ang matindi, yun lang hindi ko kayang ubusin. Yung pala, lahat ng orders, siya rin ang kakain. Wow. Ako manunod sa kanya. Siya pala ang gutom na gutom. Pero,
Naranasan ko. No? So, kailangan makita natin na, pero hindi ko kailangan ng ganun. Kasi meron naman akong pera pambili. At alam nyo, masaya ako nung nag-aaral ako or nung bago magtrabaho, compare ko, mas marami akong pera nung nag-aaral. Kasi wala akong iniintindi nun eh. Lahat ng kailangan ko, binibigay ng mga kapatid ko, ng mga magulang ko. Pero nung nagtrabaho na ako, syempre, nakakahiya nang humingi. Ikaw nang magpapamasahe sa sarili mo, ikaw nang magpapakain, ikaw na rin ang bibili ng mga kailangan mo. Kaya mas marami akong pera nung nag-aaral. And kaya hindi ko kailangan, ang isip ko noon, hindi ko kailangan ang boyfriend. Bakit? Si Jesus at ang pamilya ko ay sapat na. Kayong mga kabataan, kailangan nyo ba ng boyfriend, girlfriends? Hindi po, no? Ba't ang lamya? Hindi po. Pero sa totoo lang, kapag na-apply natin yung the fear of God, na kapag tayo ay sumunod sa Diyos, alam natin, ano man ang sitwasyon natin, tayo papalain, may experience natin yun. So, yan po ang ating buhay. So, hindi lang financial ang pagpapalain sa atin, kundi spiritual and our relational. So, God blesses those who fear Him with abundance in various forms. Ano sabi ni C.S. Lewis? Sabi niya, we are not, pakibasa nyo nga. God will do the best for us. We are wondering how painful the best will turn out to be. So, minsan, hindi tayo nagda-doubt kung ano yung nais ng Diyos sa atin. Kasi alam natin na yung mainam lang ang nais ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, iniisip na natin, parang may pinagagawa sa atin ng Diyos, iniisip na kagad natin yung hirap. Parang okay na lang, next time na lang, Lord. Pagka ready na ako. Kapag malalaki na yung mga anak ko, kasi maliit pa lang sila. O kapag ka nagtatrabaho na ako, kasi ngayon, estudyante ka pa lang. Next time na lang, Lord. What if kung wala na yung next time? Alam niyo, nung umattend ako ng SOTRI, that was, I think, 1995. 95, sa Baguio pa rin yung ating training ng SOTRI. Merong prophetic doon na merong magpo-prophesy ka. So, in-apply namin yon. Nagkaroon kami ng workshop doon. At yung isang kasama ko sa grupo, dati siyang Gia, tapos napunta sa ibang church. Wala na siya. At ang nangyari, ang nakita niya na pangitain, ako daw ay nagsasalita. Pag ako nagsalita kasi, alam niyo, yung nagkakaroon ako ng mental block. Yung alam ko, nakapag-prepare ako, puyat ako. Pero pag nasa harapan na, wala na akong masabi. So kilala ko sarili ko na mahina ang loob at takot sa tao. Kasi nga, introvert ako. Walang umano. Buti na lang. O nanahimik lang kayo. Kasi alang maniwala na introvert ako. Dati yon. Kasi hindi na nga ako nabubuhay para sa sarili ko, kundi sa Diyos na kinakatakutan ko. So, ang sabi niya, nung nag-preach, habang nagpipreach daw ako, may bumaba na mga parang confetti, mga flowers na parang yung anointing ng Lord ay nandoon at napakalakas daw. Tapos, biglang, nung bumagsak yun, parang ang napunta sa isip ko, alam niyo, ang ganda-ganda sana, no? Na Lord, sige, gusto ko yan. Gusto kong maging preacher, pero hindi, sabi ko, hindi mangyayari yun.
So meron denial na kagad sa sarili ko. At hindi mangyayari sa buhay ko yun. So, that time, sa leader na ako. Pero alam nyo, pagka tinawag ka talaga ng Panginoon, ihanda ka rin sa kaanumang kaparaanan. Di ba? At unti-unti, nagkaroon ng youth. So, nagiging speaker ka doon. O kaya, sa cell group mo, nagiging exhorter ka doon. Tapos doon sa iyong ministry, nagiging exhorter ka rin. At nag-evangelize ka. So, nagiging preacher ka sa iyong marketplace. Pero may takot ako. Nasabi ko noon, kasi nagdagdag ako ng dreams na kapag bumagsak na yon, babagsak din yung stage at mamamatay ako. Yan ang nilagay ng kalaban sa akin dati. Kaya takot na takot akong magsalita. Kaya parang pag ako nagsalita, that time parang hinihintay ko na, babagsak na. Yung ganon, nilagay ng dyablo yung takot na yon. Pero nanatili ba yon? Hindi. Mas nanaig sa akin na sumunod sa Panginoon. Kaya wherever I go, kailangan mai-preach natin ang salita ng Diyos. Sino man yan tao na yan. Na hindi ko nga alam, attorney na pala yung kausap ko. 1996. So nakipag-usap sa akin. Alam naman natin yung mga attorney, no, lawyer, magaling yan sa salita ng Diyos. Pwede nilang baliktarin ang tama at maging mali ito at ang mali maging tama. Pero pag ang salita na ng Diyos ay dumating sa iyo, at nagpagamit ka na, nagkakaroon ka na ng confidence, kahit na sino kaya mo nang harapin. Amen ba? At yun ang na-experience ko. At alam nyo, ang nakita kong ano dito, hindi ko na tiningnan kung ano yung mangyayari bukas. Ang inintindi ko kung ano yung pinagagawa sa akin ng Diyos ngayon. Nabuhay na lang ako everyday sa grasya ng Diyos. Kung bakit ako nandirito ngayon sa inyong harapan. Not because kung sino ako, kundi kung sino ang meron ako. At yun ay si Kristo. Siya ang nagbibigay ng confidence sa akin para gawin ang kalooban niya. So sa mga madasaling mga mananampalataya, at lahat tayo yon, lahat ng taga-Gia, ganun, madasalin. Amen ba? Lord, pahingi nun. Lord, sana ganyan. Ganon. Hindi tayo ganon. Hindi sarili ang ating inuuna. Kapag tayo nanalangin, nais natin na magpagamit sa Diyos. Amen ba? Amen? And so sa madasaling mananampalataya who face financial hardship but found peace and fulfillment through their faith. Amen ba? Wala ka ng pera pero hindi ka pa rin nangangamba. Bakit? Alam mo kasi kapag nasaid ka na o wala na. Dahil ikaw ay nagta-tithes and offerings, and that is your protection, mga kapatid. Kapag sinusunod mo ang salita ng Diyos na ibigay yung para sa Kanya, hindi naman kailangan ng Diyos yung pera mo. Galing din naman sa Kanya yan. Ano ba ang meron ka na wala ang Diyos? Kasalanan lang. Pero dahil nais niya na mawala sa iyo ang espiritu ng greed, ng pagiging, ano sa Tagalog ng greediness? Pagiging sakim o mapagmahal sa pera. Hindi masamang magkapera. Hindi, the money itself, hindi po kasalanan eh. Ang magmahal sa salapi. Na yung Sunday mo, uunahin mo ang pagtatrabaho mo because malaki ang kikitain mo pag Sunday. Yun ang katakot. Kapag hindi ang kalooban ng Diyos. Pero once we obey the Lord, His commandment to us, merong tayong assurance na ang Diyos ang kikilos. Siya ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba yon? Kaya hindi tayo natatakot na kumilos. Na
Kapag may pinagawa ang Diyos sa atin, hindi mo intindihin magkano na ba ang pera ko ngayon. Kaya pa ba? Sa akin, basta may pinagagawa ang Diyos o meron siyang taong na pinabibigyan, hindi ko binibilang kung meron pa ba o wala. Basta ang sinusunod ko lang yung pinapagawa niya sa akin. At dumating yung time, labas na lang ng labas. Hindi mo na alam. Parang alam niyo yun, parang may magic na laging mayroon ka mailalabas. Kasi ang turo ng inang ko, lahat ng mga pitaka mo, lahat ng bag mo, lagyan mo ng pera. Kahit na piso yan, hindi ka mawawala ng pera. Tama ba? So, ganun yung nasa isip ko dati. Kaya, tabi ko ng tabi. Alam nyo, pag wala na akong makuha, may kailangan akong bilhin, nakakatuwa. Ano ko ng Bible, may lumalabas. So, may magic. Sa pagtamang oras, meron dumarating na pagpapala. Amen ba yon? Kapag tayo ay tunay na mananampalataya ni Kristo, tunay na disipulo niya, sa ating pagsunod, alam natin na mayroong pagpapala. And ang sabi nga, kaya wag niya nang hintayin na kung may pinagagawa sa inyo ang Diyos, wag niyo nang hintayin, yumaman kayo, magbigay kayo ng kondisyon sa Diyos. Siguro kung ako naghintay pa noon, nasayang yung mga opportunities na dumating sa buhay ko. But one thing I know, as I hear the Lord, I obey Him daily. At hindi mo matatawaran pag ikaw'y lumingon na kung gaano ka na kalayo, gaano ka na katatag. Dahil maraming obstacles na dumating pero napagtagumpayan mo. Not because you are good. You are okay. Because meron kang Kristo na kasama. Pangako niya na kapag sumunod ka sa Kanya, mapapagpala ka niya. So, anong sabi? A person's worth is not measured by their bank account, but by the depth of their faith. So, tandaan natin itong mga kapatid, mga anak, mga magulang. Sa pagsunod natin sa Panginoon, huwag niyong tingnan kung ano yung wala ka. Ang tingnan mo, yung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos. At sigurado, ang Diyos din ang magpo-provide niyan. So, nung sinabi ko sa Panginoon na we want to have debt-free, na maging malaya na kami sa kautangan, nag-desire kami ng mag-asawa na magkaroon ng prayer agreement. That was 2006. January 2006. So may utang pa kami, 250,000 sa bangko, gawa ng aming bahay at lupa sa Cavite. Pero dahil alam namin na binibigay namin ng tama at higit pa yung para sa Kanya, kaya meron kaming karapatan na i-challenge ang Lord. So, ano nangyari? Within that week, Sunday, nag-pray kami na mag-asawa sa church dahil yun yung challenge ng ating pastor. Then, that week, yung that coming week, dumating po yung provision. At alam nyo, dahil 6 digits yun, more than 250,000 dumating. At alam nyo, doon ko napatunayan na walang mahirap sa Diyos na pinaglilingkuran namin. Kaya that moment, sabi ko, Lord, sige po, sasama ako kay Pastor Elmer. So that time, sa leader kaming pareho, sumama ako sa kanya, pati yung mga anak ko sa Malaysia. 2 years kami doon. At ang Diyos ang nagsaayos ng lahat ng bagay. May obstacles, yes. Even yung kapatid ko, even yung pastor natin that time, hindi siya sang-ayon. Pero dahil nakarinig ako na may gagawin ng Diyos sa buhay namin doon, sumunod ako. At nakita namin, doon pala yung umpisa ng aming financial breakthroughs.
For 2 years, ang ginagamit lang namin, allowances. May allowance sa bahay, may allowance sa mga pag-aaral ng anak, may allowance sa transportation. Yun lang ang aming ginagamit. Pero ang aming tithes and offerings, tumigil ba? Kasi nasa Malaysia naman kami. Wala kaming feeding doon. Pero alam niyo ang ginawa ng Diyos? Kami mismo, we decided, tuloy pa rin na mag-tithes and offerings. Saan? Dito, sa Gia Alabang. Kasi dito kami bilong. Dito kami committed. Nasa Malaysia kami that time, pero dito pa rin ang aming tithes and offerings. For 2 years. Kaya nga po nakapagbukas tayo ng dollar account, ang Gia Alabang, dahil nga magre-remit kami ng dollar. So anong nais kong sabihin? Hindi mo makikita na, tandaan niyo to, a person's worth is not measured by their bank account. That time nag-umpisa kami na maliit lang. Pero yung faithfulness, hindi nawala. Dumating ang pagkakataon na nawala ng trabaho ang asawa ko pagkagaling namin sa Malaysia kasi nagkaroon ng redundancy sa kanyang trabaho. So, ang kailangan, it's either mag-abroad siya or aalisin na siya sa company. Pero that time, kumilos ang Diyos. Yun yung nagsalita si Nanay Lem sa kanya, Elmer, mag-business na lang kayo. In that time, 2008 ng August, buntis ako. March 2008, dumating kami rito. Nag-start ang Bible study sa CIRTEC ng July 2008. At sabi ko, Lord, diba? Kasi two na anak namin, 2 anak namin, 100%. Nung nagtatrabaho ang asawa ko sa international company, dollar ang kanyang ang sweldo, 100% reimbursed ang panganganak. Kaya masarap manganak nung time na yun. Pero, yung pangatlo ko, si Eunice, nawalan siya ng trabaho. Nabago ba ang aming pagbibigay ng aming ikapo at pangako sa Panginoon? Nawala ang aming trabaho. Nawala ang trabaho ng asawa ko. Nagkaroon siya ng trabaho ng February or March, 25,000. 6 digits yung sweldo niya dati nung nagtatrabaho siya. Tapos biglang 25,000 a month. Manganganak pa ako. So si Edric, sa Asian ipinanganak, 119,000 pesos, 2002. 2009 na noon. So ang kailangan naming ipunin ay 100,000. 80,000 to 150,000. Nag-stop ba ang pagbibigay namin? Every time na pupunta kami during Sunday? No. Mana pa, minintay namin kung magkano yung dati naming ibinibigay. Yun din. Yun pa rin ang binibigay namin. Masakit sa bulsa, yes. But alam namin na lahat ng bagay na meron kami ay galing din sa Kanya. At nakita namin ang kamay ng Diyos. May mga pagtuturo, may mga disiplina, pero God is at work. Kung tayo ay patuloy nakikilos. Amen ba yon? Number 4. Kaya kailangan natin makita, kapatid, ha? So, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki ang ating bank account, but yung ating lalim ng pananampalataya sa Kanya. Kung gaano mo kakilala ang Diyos mo na hindi natitinag. Amen ba yon? So, number 4, light in darkness. So, even in darkness, don't for pride. So, godly fear brings assurance that even in troubled times, God's presence provides guidance and support. Alam niyo po nung Huwebes, nandun kami sa Tabernacles,
the Feast of Tabernacles sa Benguet Coliseum. And that was, I think, past 10 a.m. Nandun po kami sa ringside. So meron pang sa amin, floor, nasa yung bleacher. At kung may nangyari mang hindi maganda doon, panigurado matatabunan kami doon. Ang kasama namin ni Pastor Elmer ay si Pastora Jack at saka si Shakira. So magkakatabi kami. So habang nagkakaroon ng na dinidiscuss actually nasa introduction pa lang siya, ano ba yung characteristic ng isang tunay na Kristiyano? Tapos biglang maya-maya, lumindol ng konti, gumanyan, tapos mulat ulit, gumanyan pa ng malakas. Tapos gumaganyan na kami. Pero nakita namin, there is stillness in that room. Kasi kung magtatakbuhan kami that time, maraming masasaktan eh. Alam niyo ang ginawa namin? Nag-speaking in tongues kami. Hawak-hawak kami. Kaming 4, hawak-hawak kamay. Na kung may mababagsak kami at mamamatay ng oras na yon, madali nyo kami makikita na 4. Dahil sama-sama kami. Kaya lang, isang bagay ang pinakita sa akin ng Panginoon. Ako yung magsasalita sa Sunday sa Alabang. Si Pastor sa Gia Fairview. Jack, sino ang Sino ang speaker nyo sa Sunday? Ako po. So 3 tayo speaker. So hindi pa mangyayari na kukunin tayo ng Lord. Kasi may pinapagawa pa siya. That's one thing. Walang kaba sa aming puso. Bakit? There is stillness. Kasi ang Diyos na kasama namin ay buhay. Ano man ang mangyari, may buhay din kami. Na walang hanggan. Amen. So walang katatakutan. Even i-face mo yung death. Sabi nga sa Psalms 23:4, di ba? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ko na nga naisip eh. Tinanong ko nga sila. Minsan, ang iniisip pa nila yung pansarili eh. Yung pamilya niya, yung Pero, nung time na yon, ang iniisip ko lang, may gagawin pa ang Diyos. Magkakasama-sama pa tayo sa takbuhing ito. Kaya lang, nawa ang bawat isa sa atin magkaroon ng takot sa Kanya. Para isa lang ang lakarin natin. Amen ba? So walang maghihigitan. Pero yung alam nyo, yung katabing National High School, ang dami pong aksidente. Kasi nagkaroon stampede. Ang daming dinala sa hospital. Pero nagkaroon ako ng andun talaga na, Lord, nawa itong mga batang ito magkaroon ng pagkakilala sa inyo. Kasi kami ligtas na, pero yung mga batang yon naniniwala ako hindi pa. And praise the Lord, marami pong nag-responde na nag-evangelize doon habang naghihintay sa ambulansya. Amen ba? And last point. So light in darkness, characteristics of the righteous. So hindi mo mawala yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Good will come to those who are generous. Ano pa? Ano sabi dyan? So, sabi sa bandang dulo yon. Kahit sa kadiliman, so yan yung number 4. Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutan magpakailanman. Hindi siya matatakot sa masamang balita dahil matatag siya at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli, makikita niya ang tagumpay laban sa kanyang mga kalaban. Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang dadagdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. So yan po ang characteristics ng matuwid na tao. Generous. Kaya sa ating mga Kristiyano, walang kuripot. Sabihin nyo nga po ba yan sa katabi nyo? Kaya ang saya-saya, no? Every Sunday, yung iba natutuwa ako nagdadala ng mga pwede lang i-share. Ganun po ba sa inyong cell group? Ha? Sa mga mag-aasawa, nakikita ko yan eh.
Sa Acts kaya at saka sa YWAB, ganun din ba? O ano kaya dadalhin ni ate? Ano kaya dadalhin ni kuya? Sa next, iba na yung ating isipan. Amen? Dahil meron tayong katangian ni Kristo. Being generous. Amen ba yon? So, fear of the Lord produces fruit, generosity, justice, and a steadfast heart. So, yan ang dapat natin makita, mga kapatid. At maging taglay natin, wherever we go, may nakakakita man o wala, magkaroon tayo ng integridad. Kasi ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako. At kung may takot ka sa Kanya, matatakot ka na hindi siya sundin. Kasi baka yan na yung huli na hininga mo. At wala ka ng oras para makahingi ng tawad. Amen ba? So, sabi nga sa 2 Corinthians 9:7, ano sabi dyan? So, let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So, dapat maging mapagbigay ka, kapatid. Hindi yung binibilang mo, ay teka muna, ang dami ko nang naibigay ubos na ang pera ko So, alam niyo po, tandaan natin yung cycle of giving and prosperity. Pag nagbigay ka, may tatanggapin ka. At pag meron kang tinanggap, makakapagbigay ka ulit. At kapag nagbigay ka na naman, may tatanggapin ka. It is a cycle, paikot-ikot lang. Kaya pag tumigil ka magbigay ngayong kapatid, don't expect na may matatanggap ka. Because ito po yung katotohanan. What you sow, you will also reap. Amen ba yon? Amen. And to my conclusion, as we reflect on Psalm 112 verses 1 to 9, let us remember that godly fear is the foundation for a blessed life. It transforms us, blesses our families, and equips us to face the world with confidence. Amen. Amen. Kaya wala tayong katatakutan kahit na sino man ang kaharapin natin. Kasi wala naman tayong ginagawang kasalanan. Dapat yun ang siguraduhin natin. Hindi tayo sumusuway sa pag-uutos ng Diyos sa atin. Amen? So anong dapat natin gawin? This week, I challenge you to cultivate a deeper reverence for God. Spend time in prayer. Sabi yan ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, tayo ay dapat nananalangin at nagpapasalamat. Nagpapasalamat ka lang ba kapag ka okay? Let us rejoice in all circumstances, even in bad times. Amen ba yon? And spend time in meditating His Word, day and night. Gusto niyo maging buhay ang salita ng Diyos sa inyo? Ipamuhay nyo kung ano yung narinig nyo. And I'm sure of that, blessings will come in. Walang sukat na ikalagyan. Amen ba yon? Kaya wag tayo mag-focus lang doon sa pagpapala. Let us focus doon sa pinagagawa ng Diyos. At kapag ang focus mo yung pinagagawa ng Diyos, siya na ang bahalang mag-reward sa iyo. More than what you imagine. More than what you expect or deserve. God will give it to you because He is the God of generosity. Amen. Kung ang kanyang buhay ay hindi ipinagkait sa atin, anong bagay pa ang hindi niya kayang ibigay sa iyo, kapatid?